Mayong adlaw sa Buanga del Sur. Welcome sa tong programa diin atong ila-ilahon ang mga kandidato nga buot magpapili og moserbisyo sa ilang mga ginsakupan nga mga lugar. Ako si Mark Brian Laride, alang niining spesyal nga programang What's the Point? Atong sayran ang ilang tumong og tinguha kung klaro, tinud-anay og sincero ba ang ilang desisyong moserbisyo sa katawhan. Alang sa tong first episode, atong ila-ilahon ang buot magpapili og moserbisyo pagkamayor sa lungsod sa Bensin Susagon nga si Ma'am Maryline Bravo Locson. Mayong buntag, ma'am. Maayong buntag, Mark. Maayong buntag sa tanang social media viewers sa Vincenzo Sagon o sa tibuok probinsya sa Zamboanga del Sur. Okay. Ma'am, unsa imuhang nickname or mas nailhan ka sa lungsod nga sa tawag? Ako, nailan ko sa mga batunog sa millennials, Atiline. Okay. Pero sa mga karaan, Inday Merlin, rayon na lang tawag sa kuha. Okay. Ma'am, nailhan ka diri sa lungsod sa Vincenzo. Pila ka katuig na nagpuyo dinhi? I am now 60 years old, so sa isinta na ko katuig diri sa Vincenzo Sagon. Sa Isinta. Anak nila. So ang akong mga ginikanan, si Maximino Bravo, ang akong inahan, si Adelaida Languyan. Unsa man ni sila kaniadto, ma'am? Ordinaryo rin in town ako maginikanan. Tinante lamang Miss Hacienda Ilago sa barangay Waling-Waling. Okay. Sa Sagon, sa mga del Sur. So, nag-elementary ka, high school. So diri ko nag-eskwela sa akong elementarya sa Kabatan. Sa primary grades na ako sa Waling-Waling Primary School. Kay wala ang Waling-Waling ang barangay sa una kawa man nay di man kompleto, tama raman sa grade 4. Then pagka grade 5 and grade 6 na ako, diri ko nagtiwas sa akong elementary sa Kabatan Central Elementary School. Honorable. Kalo isa Dios, may graduate usab akong naay ribbon. Okay. So, sa high school, asa ka nag-high school, ma'am? So, pag high school na mo, kay during that time, kung akong i-recall, grabe gito nga panahon. No? Natay civil war, wala pa mo ato. Okay. Nay civil war between Barakuda and Ilaga. Grabe ni ato. no? Barakuda, Ilaga. Namakwit me, kay ang mga daprig, kay among balay sa una sa uling-uling daprig baybayon. Okay. Nagtubo ko nga, ilo akong buhok, di pa to uso, kay sige ko kaligog dagat, nganlan ko sa unang samal. So, nagtubo ko sa among barangay nga daprig dagat, ug namakwit me kay gibang sunog ang balay na naabot mi sa margo sa tubig. So didto ko nag-eskwela Sa high o school. Pax High School, sa Okay. Pax High School sa akong sekundarya. And your college days, Sa akong kolehiyo, dito na ko sa Mindanao State University. what course, ma'am? So, Bachelor of Science in Business Administration, major in accounting. Only child ka, ma'am? Duha ra mi kay example akong only after 10 years man ko na manghuran. Okay. So sa diyan suguon ko ni nanay, ako ra isa, nung ingon ko nganong di man daghan mi igsuon nga daghan untang tabang na trabaho. Pero gitagaan ko sa Ginoo og 6 gift, no? I considered my children as a gift from God. Ang isa ka anak, ang eldest ako namatay when I was 7 years old. Dahil nang isa na ako, namatay lang atong 2019. Siniko. So I have 4 living alive and kicking children today. Okay. So, your work experience, ma'am, asa ka start? So nag-start ko diari sa Sagon. Though pag-graduate na ako in April of 1982, I joined with a private firm in Iligan City. Then it is really designed by God I should be here just because in 1983, February 8, 1983, Visagon was created as a new municipality separated from Argos. Separated. Now, gipauli ko lang tatay ug nanay kay gipangita ko diari sa mga katong first elected nga kaila ra pad ba mga distant relative nga pauli diri kay patrabahoon. Mm-mm. Unsa setting refuse ko kay dili ko ganan kay gusto jud kong trabaho syudad. Kay Okay. gusto ko mag-pursue sa akong dream nga mag-abogada. Pero God has really a plan nga diri ra gyud ko. So Okay. munang nakatrabaho ko diri as the first municipal planning and development coordinator. Item. Item diretso. For how many years? 31 years. In the Bensin Susagon? As a planning coordinator. Then, I was promoted in Pagadian in 2015 during the leadership of Bosoni as the provincial planning and development coordinator of the province of Zamboanga del Sur. So, after that, ma'am, sa provincial government, nagretiro ka? Nagretiro ko atong October 1, 2021. For I decided to join the political battle. Why, ma'am? Nganong imong gisudlan ang field of politics? Just because I was being born as a leader, then naagyo desire sa akong kasing-kasing no nga
gusto jud ko mahimong leader. When I was 40 years old, gusto jud ko na nasa akong kinabuhi nga gusto ko mo be part of a leader. Gusto ko nga kung ako mag-leader, ing ani akong buhaton. Anang kana ing ani ko na i-project ing ani dapat. O ana ba na ako'y dream, na ako'y outline nga vision sa akong Vision. una o Okay. unsaon mahimong leader. Visionary leader gid ka, ma'am. So since naila-ila na nato si Ma'am Maryline Bravo Locson, now let's proceed to next question which is related sa politics. Okay. Okay. Mura Ma'am, po first nagkuan. question. Dili lisod na ga? Q&A. Now, ma'am, what's the point of running as municipal mayor nganong wala man kami dagan og sangguniang bayan member una or vice mayor? On the onset of my plan, it's just because I'm going to share this with you, Mark. Okay. When I was the age of 40, kay kaning magplano manggod sa lungsod, kana na bang it is a tedious thing. You're going to have sleepless nights just making an FS, feasibility study. Then I had so many dreams for my people. I have so many dreams for the people of Vincent Sasagon. Now, sa dihang usay makita nako nga ani man to akong imagination. Okay. Mahilig ko mag-imagine. Dili man mao. During that time, I had a dream inside me nga if I'm going to reach the age of 60, Lord, I'm going to lead the people. That is my dream, no? I'm going to lead the people. So at that onset, naana gyud ko'y kanabang naghimo ko og direction sa akong kinabuhi. Kay mahilig ko og damgo kaysa gamay pa ko. Mahilig ko magdamgo unsay akong I have that in mind na gusto ko mahimong leader sa among lungsod. Okay. So when I decided to I really had the time of kana na ang giving a decision. Kay ingnon ko sa akong mga anak nga ngano mo dagan man ka mamang. Ang imong sweldo dito sa Pagadian is higher than the salary kung magmayor ka. Yung anak ko. Pero I have this nakita na kong mani ko diri. Pero nag-promise mo ko sa Ginoo nga at the age of 60, na-recall na ko ba nga paabton ko sa Ginoo sa sinta. Kaya naman ko ko'y amiga sa una, diri nga municipal engineer na mo nga at that time wala pa no 1998 in siya nag-cancer na siya. Pero at that time in ko nga makaabot ka og 60, makaabot ka daghan kay meto gunahuna ba nga maabot ka ta. So motong ingon ko sa Ginoo nga paaboton ko nimo Lord og 60 years old, then I will lead my town. So when I retired, I decided to run. Pag uli na ko diri nag-consult ko. Ingon ko nga sa man ako i-consult nga kung mga amigo. Kamo ang magmayor, ako ang magkonsel lang. Kay gusto gyud ko mutabang sa among sagod. I wanted that the gift or the wisdom that God has given to me, ako mauli sa katawhan sa Vincent Sasagon. So hesitant man pud sila kay kana liging kabos man mi, kaming nanggi plano-plano puros mga kabos. So nag-ingon sila, ako na lang ang mag-lead. Oh, mutong ikaw na lang te ang magmayor. Kaya ako gusto ra ko magkonsehal on the onset. Gusto gani ko mag-vice. Pero kay lain-lain man gud og direction, lain-lain og tumong ba ang tao. So pag ingon nila nga ikaw na lang tilay, di lang nang kami. Sige ko sige. Mudagan na lang pod ko og mayor. So akong ginan ang Ginoo nga mudagan ko Lord. Though at the onset, we had been ridiculed nga ambisyosa ra kay ko. Kana liging wala gani ko nakaagi og pro president. Okay. Oh. So, Pero wala ra ko ginana nako nga ang Ginoo nga if this position is for me, then it will be for me. unsa ka ready, ma'am, or kaandam nga mukupot sa renda sa panggamhanan as chief local executive diin wala pa man ka experience sa politics? It's just because ang akong gitan-aw is not on experience of about politics, no? Ang ako is akong gitan-aw is ang imo ang sincero o commitment sa pagserbisyo sa mga tao. Kay ang pagkamayor mao man ang isa po dahil sa ako ang giuna-una nga changes that I wanted. It's just because other think that become a mayor is will become powerful. Yes. But on the other side, ang ako is I wanted to change that perspective in mind sa akong next generation. That is the reason behind I use this tagline of mine is next in line. Next in line. Yeah. I wanted that the next generation should view public service as servanthood, Okay. not as ikaw ang tan-awon sa mga tao. Nga ikaw ang gamhanan. Kundili, ikaw ang pinakaubos sa mga tao. It is the people who has the mandate, not you. Yes. So, sa akong natanaman ko, I wanted to change that perspective. Muna midagan ko. So, it's not about an experience. So, it is about of your commitment and your sincerity in serving your people. It is
about of your sincerity of defining what is public service. It's just because there is a misconception of the world. It's just because you wanted to join service, public service. It's just because you wanted to control business. Yes. You wanted to become a leader nga ang people kuan gyud sa mga kay ako matinga ako mat no kanang mangumpanya pa ang mga kuan kaniya to so ako mag-join kining ubos yung alagad kun inyong pilion manaad ba ni matingala ko kay ako sa una mag MC mo kog mga program Okay. atong sugaton sa masibang palakpak ang atong halangdong ana kung ano na halangdon no nga kalit lang man halangdon og nangumpanya ka og Mayo pagka Hulyo nahimo naman kang halangdon what shift it nga mang nahimong halang doon. So muna akong natanaw nga, giingnan ako karon sa diyang nag-join, nag-uan ako karon nga. You call me ate, you should not call me mayor. It's just because the mayor is a temporary address. That is not a sign of respect for me. So, ako dili experience ako sa ako alang perspective. I just don't know others how are going to define it. But para sa ako, dili experience sa politika kundi ang sinseridad nimo ang commitment nimo sa pagsilbi sa katawhan nga mahimo kang tinuod nga servant sa mga katawhan. So do you believe na akaana nga mga traits as a leader? Yes. Absolutely. And I can face the people squarely. Why? When I was given an opportunity to be in the United States, I had so many scholarships that I had passed. I have a scholarship in Netherlands, but I was not able to leave my country. Why? It's just because when I was a student, I promised. No, when kay gobyerno man ng eskwelahan, scholarship ra in town ako na wa gyud in town ko maglisod ni kog kaon sa una. Akong sa eskwela pa ko sa una usara akong karsones. Ako alang usa pa na tinaon o mag-uwan gani sa una kita pa nga mablo. I promise that the most fulfilling job is serving my people, my own silingan, my own kaliwat, and my own countrymen. So diri sa ako, nakaingon ko nga, I have the heart for the people. Servanthood is looking at your heart. Looking at your heart. So, ako, for me, I know that I can serve the people so well. Now, ma'am, you are under the team of Cirillas, the BUCG bisag unsaon Cirillas gihapon. Og naibaluan usab sa katawhan ang ilang plataporma di gobyerno nga the 7 points agenda. Sa bensin susagon sa pagkakaron, unsa ang kahimtang sa lungsod sa mga katawhan ug unsa ang mga programa nga angayan gayud nga dapat ana-ana sa lungsod. Okay, so salamat kay anak Mark nga pangutana no. So muna akong nakita nga dako nga challenge sa mga nagpapili karon no. Kay upat man mi karon. Okay. Nga nagpapili. So niingon ko kanila nga kami karong upat kami ang mga aplikante sa pagserbisyo sa mga katawhan. Correct. Now, ako, on the onset, wala ko'y team. No, when I decided, it's just because I prayed to God na, Lord, would you going to guide me? Just because ako mga anak, duha ang dili gusto, ang akong pastorang anak, dili siya gusto. Ngayon siya mang dili ka kuan kay, ang atong Kristohanon nga point of view, ang point na namang mga Kristohanon, kung mga politik kami, matakdan daw taan ng dautan nga mga bisyo sa politika. Wala bagang? Pero ako manerbisyo gyud ko sa Ginoo. Just because my basis in deciding, whenever bisan pa sa una nagtrabaho pa ko as a planner, I always put it in mind the words of God in Colossians 3 verse 23. That is Ingon ang Ginoo, kung magtrabaho, if you're going to work it for the Lord. yes. Trabahoon ninyo nga magtrabaho mo sa Ginoo. So ginanako. So when I decided to be part of this political battle, I consider this battle is not only a politics, but I consider this both political and spiritual battle. As I look at it, ang mga tao nga mag-leader manggod, kung dili mahadlok sa Ginoo, wanang moadto gyud ka sa korupsyon. Okay. Now I am on the onset, wala ko'y kalinya. Yagaan ko sa mga tao. Sa gihang naglakaw-lakaw nako, ang Cirillas family or ang Cirillas Cares, ang Team Cirillas, dugay na sila nag-decide. Wala na sila nag-decide dayon. So when nagsuroy-suroy ko, nangonsulta ko sa kong kaliwat, nangonsulta ko sa mga tao, nga mudagan ko, kinsa po imong ulo, ma'am? I just frankly tell them, uban sa akong mga kauban, nga akong ulo, akong Ginoo. So giingnan ko sa one, no, di lang na ko mention ng ngalan, ingin siya, ma'am, or Ate Line, kung bisan po muna og si Kristo, ngingon siya, kung wa mo kwarta, di gud mo kadao.
So ako yung katawa lang ko, Mark, gaingnan ako. So that's already my decision. In ko na ipanultihon nga gaingon nga there's no harm in trying than not Yes. trying at all. So musulay gyud ko og dili pud ang mga tao mobutar nako kay wa ko'y kwarta. Then serbisyo man ako awa man ko nagkuan og ang mga tao is ang basis nila of ang ilang pagbutar is about money. Do you believe, ma'am, nga dili jud ka kadaog kung walay kwarta? Ako nagtuo ko mo ni akong i-disprove no kay when gov you sa nang nanghid ko niyan o dito mo ko kaning ko niya mo resign ko. He really said to me nga ma'am nagmam po na si gov you nako kay magulang man ko niya. Ma'am dili gyud ka kadaog. Kayong tagasago na ang kwarta. So it slaps me just because I believe nga ang tagasagon mga intelihente nga mga tao, responsable nga mga tao, madlukon sa Dios nga mga tao. So it's not about money. So when I decided, ako din yung i-share ninyo, when I decided, nag-pray gyud ko sa Ginoo. Kay ako po, sadyang dito na ko sa pagadian, nakalimot na ko. No? Kay, wala ko na-time ko sa kwarta, kaya dako man akong sweldo. Kaysa manhi ko diri nga gamay ra akong sweldo. But God has reminded me a verse in Matthew 6:24. Yun ang Ginoo. You cannot serve two masters at the same time. You may love or hate the other. You cannot serve both Two God and masters. money. It is the master of diri sa kalibutan is only God and money. Now, kung dili ko mudagan, nagsaad na ko sa Ginoo sa una kung mga edad ko sa 60, mudagan ko. Di ko mudagan, it means gipili na ko ang sweldo na ko ang adako sa pagkadian Okay. kaysa magserbisyo ko sa katawhan. So giingnan nako ang mga tao in relation sa ilang pag-BI nako nga kwan. Giingnan nako, my God shall supply all my needs according to his riches and glory. Philippians 4:19. That's the only thing that I told them. God is so good. He has proven to me that He's good. Sa dihang naglakaw-lakaw ko ug mi-decide ang mga series nga modagan sila. It was in July of 2021. Nga gianihaan mi ni VJ. VJA si release nga ta line. Giapas ko niya danan kay dito ko nag-meeting core group naman kuno kay ko sa ko mga tao. Tinglain. Decided gyud ka modagan. Oh, decided na ako kay by October 1 nakasubmit na ko sa ako ang resignation letter. Okay. O application for early retirement nakasubmit na ko. So you're planning unta as independent? Yeah, I'm planning ulta as independent. Kaya ako una I'm going to ako nga kato kong ingon it's a spiritual battle. Okay. It's not a political battle. I wanted to look at kung unsa gyud ang mga tao sa sagon. But I will prepared for whatever happens. It's just because ako una I have God with me. Whatever happens, if people is not going to choose me, then wala po ko'y mahimo kay sila may mabutar. So but God is so good. It's just because pag ingon ni VGAs na ako nga tilain, ingon si Daddy nga modagan nami. Oh, so hilak Mark. Nakahilak ko at that time. Kay din ako i-record. Hilak ko just because na-feel na ako ang promise sa Ginoo sa ako nga tinuod jud ay siya. He's true. He's true to His promises. Nang God is true to me always in my life. So, motong ingon ko nga, maayos ay ka Lord. Gitagaan ko niya og linya. So, it is only the system believes on me. Nagpasalamat ko. And it is also Boston ni nakita na ko nga, he was the one who promoted me in 2015. Maybe he believes in my capacity. Nituo siya sa akong kapasidad. He chose me to become the provincial planning at the time during his leadership. And I also believe in his leadership. Do you believe, ma'am, nga na ay divine intervention sa imong pag-file hangtod sa pagkakaroon? Yes. God is so good. Yeah? Wa may kwarta. Wa may mga kwarta among team. Anlan man mi nila ang mga ambisyosa. Anlan nila ang ambisyosa nga grupo kay wa may mga kwarta. Okay. Pero ako na sa katawan, inanan ako sila nga I believe that a person without ambition is a person without direction. So, do you believe, ma'am, nga if in case nga kamo nga grupo ang modaog ug molingkod sa panggamahanan din sa Vincenzo Sac, kamo ang first group nga nindaog nga walay kwartahay? Yes. It is only God's intervention. Okay. Kung kami ang tagaan yun sa katauhan. Okay. Sa Kumusta ilang na mundo. ba ang lungsod sa Vincenzo, ma'am? Ug kumusta mga katawhan dinhi? Ang Vincenzo Sagon, when I joined this, we are considered in 1983, even up to this time, as the poorest municipality Puris Municipality. in the province of Samar del Sur. One of the poorest. It's just because the first, as stated in the statistics office, ang first is Suminot, then Okay. Sagon is the second.
Pero ang suminod tanaw na kato karon, Paspas ang ilang pas ang development. Mm. Ug ako natanaw sa dinang dito nako sa probinsya, nakita nako nga kami ang iwit. Okay. So that challenged me. Lord, if you have given me the capacity to plan for the 681 barangays in the province of Samar del Sur, 26 cities, 26 municipalities and one city, I know, Lord, that you have given me the capacity to plan sa among lungsod nga 14 sa barangay. Okay. Unsa man ang imong mga major? Give me at least 3 major projects nga gusto nimong i-implement dinhi sa lungsod sa Binsinso. Okay. So, ang project manggod usahay sa perspektibo sa mga tao is more on monumental project like infrastructure, mo man na kasagaran. Common Na projects. nila nga ang proyekto mao ra gyud ko na. But sa diha mi decide ko, ingon ko sa Ginoo. And even I told it to my daughter. Kay ingon man siya nako, "Mang, ngano man jud mo dagan ka?" There's only first thing that I want to do is to give the people good governance. Good governance. Good It is- governance. It is more on honesty, transparency of people's money. It is because we will be given the opportunity to be the servant of the people. Ang kwarta nga ihatag buhis katawhan, kami ang magdumala. Mm-mm. Ug unsaon na mo na. But sa akong natanaw karon, naay portion sa mga leadership nga dili kaayo transparent sila sa kwarta. Okay. So there is a DLG memorandum for a full disclosure policy Mm. that all the money that we have, including sa among income, ang tanan nga na gasto, ipaskil gyud kana sa 3 major places. So akong gitan-aw nga wala na nila nahimo. So tingali nalimtan lang, no? Nalimtan sa kadaghang trabaho. But if I will be given the opportunity by God, then that would be the first thing that I'm going to do. I'm going to let the people know pila ilang kwarta nga nabuhis ug unsaon ako na ilang kwarta. So I wanted a consultative governance, participatory governance. Just because participatory governance, transparent governance is part of good governance, no? Part na siya. So that is the thing that I wanted to do. Second is nakita nako nga luoy kay ang katawhan sa Sagon. Sa 14 ka barangay, 12 or 11 ka barangay nga lisod kay og tubig. Walay tubig? Walay tubig. Kaya among tubig kananaang naa sa Limawmawan. Boundary na mo sa Linugwayon ug Limawmawan. Mo na. That project naapa ko na diri, I was the one who proposed that with Mayor Florendo nga naka-approve mi project sa UNDP, United Nations Development Program. Okay. At that time that is 17 million. Wala na rehab antud karon. That was 3 decades had passed, almost 4 decades. So naguba na ang mga lines. So ako nakita ang luoy kay mga tao. So nahinumdum ko sa mga panultihon nga my great parents or parents had seen water in lakes and rivers. The next generation see waters in their tubs, and the next generation see waters in bottles. So Wow. kamo na karon. But the future generation will see water in tears. That is a great challenge to me, that being an environmental planner, ako yung tan-awon nga ang tubig, which is maunay pinaka-importante. Ang pinaka-importante sa taong pinanglanon. Na kay kwarta, kapit kag bugas. Pero kay tubig, so paglunga. Di Pila ba? naman ka administration na nilabay, ma'am? Nganong wala man na nasulbad nga problema ha? During sa time man na naman Florendo, then napagian ni Adlawon, maimay pa to, then karon ni Mayor Maata. Tingali, dili lang sa nila priority. Dili nila priority ang maong project nga patubig. Yes. Okay. Then ang third na ko nga top 3 priority is about tourism, Tourism. economy, no? Pangwarta sa katawhan. Gusto ko pang hinabuhian kay nalangkob ang 7-point agenda ni boss na ako'y 5 no nga platform o governance nga mihaom usab sa 7-point agenda ni boss, which is Okay. HEPESEA, health, education, peace and order, environment, social services, infrastructure, and agriculture. Now, kining ikatulo na kong ang priority, which is more on economic on the side of the people, or panginabuhian sa mga tao, o panginabuhian sa lungsod. Kaya just because if you look at the provision of Section 16 of 7160, gaingon yun dito nga ang usa ka leader sa usa ka lungsod, mutan-aw gyud sa general welfare sa mga tao. Ako as a planner, ang concept or ang principle in planning for 39 years in my service, it's always amo ginabalik-balik. The core principle in planning is higit sa lahat ay tao. Mm-mm. It is the people that you're going to plan. So nakita na ko na ang pinaka-challenge diri sa mga aside from water, ang panginabuhin sa mga tao.
Kasagaran di remark sa taga-Sagon, mga tinante. Ako isa ko sa anak sa tinante ngano, daghang asyenderos dire. Asyenda Ilago, Asyenda Osaita, Asyenda Pinga. We have only 6,518 hectares. Kasagaran namo is tinante ra kay ang naka-occupy sa dagko nga mga luna tanan mga asyendero. Okay. Taga Zamboanga, they are Chabacanos. Oh. Kay ang Sagon is part of Marcos Tubig before. Now, ako nakitaan, kasagaran sa mga tao diri mag-uumara gyud in taon mananagat. Na among municipal water, ako gyud nang gitan-aw nga dako ni municipal water, 30,650 hectares ang among municipal water. Pero ang among inland namo is gamay ra. So ang mga mananagat akong gitan-aw, gamay ra ipanguha. Kay daghan ka indistroso sa dagat karon, daghang bomba, daghang sayanay, daghan. Ako nakitaan, it's a challenge for me. Then ang mga mag-uma wala gani abono. Okay. Ma'am, among nahibaluan nga ikaw ang nag-inusarang babae nga midagan pagkamayor dinhi sa lungsod sa Vincenzo Sagon. So it's a woman fight versus 3 gentlemen. And then how will you able to bring the torch for the voice of a woman sa lungsod? Dayon, ikapila ba ka nga mamahimong mayor nga babae dinhi sa lungsod if given the chance nga ikaw ang mudaog karong election? Okay, answeran ako ang kuan. Sumuro man Miss Universe. Murag Miss Universe nga question. So answeran akong second question. I will be the second. Kay kana karon si Manang Merlinda. Honorable first. Merlinda Mata is the first woman. Okay. So I will be the second woman, Mayor. servant of this municipality. So with the question of how am I going to lead the torch? Ako, my idol before, no, daghan ko nga idol nga woman leader, no, si Margaret Thatcher, Indira Gandhi. When I was questioned before, ako ning i-share niya sa nag-apply man gyud ko sa una og province, kanang sa provincial planning. Okay. Unang in ko nga ang Ginoo gibutang gyud ay ka dito gyud ko Koy ibutang. butang. Nag-apply ko sa una, gipangutana ko sa Miss Attorney Carpio, ang amo ang previous provincial planning. Giinan ko niya, who made you think that you're qualified to the position? Una yung first question. So ako siyang ginsira na mag-graduate. Ang second yung question, kaya man siya, I don't like women. Ana siya, kaya just because when a woman is married, Daghan but na feeds her priority. baby, Okay. she is always absent because the baby is sickly. Ah. When a woman is married, breastfeed her baby, she's tardy, it's because so daghan siya reason. But I answered him during that time that I wanted to disagree your statement, sir, just because women are great leaders. So bringing the torch of my municipality just because women is a good leader para sa kuwa. No? Ang mga babae, mga maahiming himuon nga leader, why? Sorry Why? for the men. Why? It's just because women decide subjectively. Okay. We decide with our mind and with our heart. Men decide objectively. It's just because men are rational. They always follow their mind. Yes. But women, we decide subjectively, meaning we make our decision with the heart. We made a decision. Then I'm going to give this as a share. Just because Bostoni is my idol also. Okay. That could be a reason behind. Just because when I was bata-bata pa ko na adire, iya jud ko nang encourage sa mag-abogada kay balot siyang gusto ko mag-abogas siya. Pero sa kabisi na ako sa kanang a working mother and trabahante sa gobyerno, dili na ako makaya. Pero he reminds me of the things he instilled in my mind before. Bata-bata pa ko. Katong nagdambo pa kung gusto ko mo join. Karon murag duol-duol kay murag hing-file naman gyud ko in siya before. In siya to be a leader, in siya there are 3 qualifications of a good leader. 1, you should have a heart for the poor. Heart for the poor. Heart for the poor. That makes a woman advantage. Just because we decide with our heart. It always goes Wise. that our decision will be for the poor. Second, in siya, you should use your power, given that power, for the poor. Now, if I will be given by the people their mandate, then I will use it for my poor people. Just because Sagon is one of the low-income municipality in the province. Third, is you're going to decide. Decision making is very hard, no? Kung imong duha ka tawo pareho nimo. But I wanted to ako jud idolize si King Solomon sa Bible. Bible. Katong ipa-decide siya in between sa duha ka mama nga nag-ilog sa bata. Naglisod siya kinsa ang mama ani. Ingon siya, o sige. So gitest niya. Atuan ning kuan, tungaon ning bataa.
So dito niya na-determine kinsa inahan kay ang inahan real nga inahan di man gusto mamatay ang bata siya ihatag na niya sa mama. So ingon si King Solomon, so this baby belongs to you. You are the real mother. So ako in terms of decision making, I always cling it to my God that my decision should be in the glory and honor to Him. And again, for the poor people of Vincenzo Sagon. Okay, very nice kay ang tuwa. Ma'am, ako lang balikon, ma'am, i-clear lang ako. I know daghan kag projects nga gustong i-implement. Our 3 major projects nga gusto nimong iunang i-implement is tourism para sa kapanginabuhian sa mga katawhan. Ang liangan, Liangan nga. new vision og liangan himuon na mong liangan mong boulevard at the same time na floating restaurant. Boulevard and floating liangan restaurant. boulevard and housing project dito sa liangan. Housing so muna yung focus project. gyud na og katong tubig Okay. Okay. sa mga tao. So, maybe ma'am, my last question kay murag bitin-bitin na ta sa oras. Unsa ang imong nakita sulod sa tulo ka tuig kung ikaw ang pagasaligan sa katawhan nga mamahimong mayor dinhi sa Vincenzo Sagon, ingon man ang imong mga panghinaot o panawagan sa mga katawhan, imuhang pag-awhag kanila nga dapat na i-changes dinhi sa lungsod. Okay? So, salamat kay Mark for paghatag ninyo kanako gigayon. So, I'm going to quote a Bible verse in Proverbs 29:18 that a leader without a vision, the nation perished. So ako na ako'y panglantaw sa amo ang lungsod, no? Sa dihang maglakaw-lakaw ko karon, akong gipa tan-aw sa mga tao ang vision ako sa lungsuranon. Sa atong lungsod nga mausab gyud kini sulod sa tulo ka tuig. Given the opportunity, no? Ang isa nako ka panglantaw ako nang giingon kay usahay makaingon sila nga kung ang usa ka leader wala gyud kanay panglantaw or vision giset niya siyang mind, maglisod siya hatag og direksyon siyang katawhan. It is through the vision that I have that I wanted to transpose it to the people. Akong ibalhin sa katawhan nga madasig silang tan-aw nga ani among gusto kabuoton for 3 years. Okay. Ma-visualize nila nga kini ang among direksyon ug madasig sila pagtabang sa amo ang lungsod. So daghan ko og mga panglantaw sa ato ang lungsod, mga kaigsunan. Manghinaot ko nga sa amo ang pagsuri-suri karon makit-an amo amang i-play ang vision ako sa Vincenzo Sagon. I have a footage of the vision that I have. Nagpasalamat po di ko sa mga architect nga mitabang nako paghimog perspective of having a vision of our municipality, that change that we wanted to have for this municipality. Manghinaot ko ang taga Sagon makakita ni ini, mabutang ka na sa inyong mga hunahuna, mabutang ka na sa inyong kasing-kasing. Kamo, mga katawhan sa Vincenzo Sagon, nga ang magpili sa kinsa ang makahatag o kalambuan o kausaban ng atong lungsod. Maing buntag, Vincenzo Sagon, o daghan kayong salamat. Daghang kayong salamat, Ma'am Maryline. Daghang salamat sa mga maundanon nga mga plano. Good luck and God bless sa inyong grupo. Kini si Mark Brian Laride para sa atong special nga programang What's the Point? Atong ibutang sa pwesto o butuhan ang angayan nga mangulo alang sa nindot nga kaugmaon sa atong katilingban. Daghang salamat sa inyong paglantaw.